motor. May nagpadala dito ng electric fan ay hindi daw umaandar, umuugong daw. Chinek ko yung motor ay ayan, 532 536. Yan yung number 1. Number 2 ay 665 ohms. Tapos number 3 ay 791. Baliktad pala. Ito ang number 1, 791. Ang number 2 ay 663. Number 3 ay 532 ohms. Bali yung connection ng motor po ibuo. Baka it's either maigpit lang yung bossing niya. Checkin po natin yung kanyang shafting at bossing, at titingnan natin yung capacitor kung buo pa. Bali yan po yung initial test muna sa kondisyon ng motor. Mukhang buo yung motor, pero titingnan natin. Sige po. Nilagyan ko yung konti ng sito, nitanggal. Makapagod pa mas lamang sila. Pero titingnan natin kung lulubricant natin. Maganda kung may mga buhok sa ilalim. Ito po yung pagtingin ng kung may tama yung shafting. Bali wala pa naman siyang tama. Ang free wheel na siya. Kailangan maingat po siya pagpapasok dahil baka sumabit dun sa winding niya. Masyadong maninipis yung winding. Mumurahin kasing electric fan ito, kaya medyo maselan. Mukhang free wheel na siya. Lalakawin natin.
Bali, ganito lang ginagawa ko pag yung mapantay yung bossing niya. Free wheel na po siya, oh. Malalaman natin kung may problema yung capacitor kapag natesting na natin to. Wala pa naman tama yung shafting at saka yung bossing. Try it. Testing natin kung hindi nasisira yung motor. Buo naman. Buo. Ito. Ngayon, try natin. Titignan muna natin din pati kung lagay natin sa mataas na setting ang tester, tapos checkin natin yung groundings sa body. Kapag may nare-reading po dito, nakakonect sa AC plug, tapos nakakakuha ng resistance dito, ay abnormal po yun, delikado, dahil nakakakuryente na itong body. Ang posible nun ay baka mayroong talop na yung magnet wire, dumikit na sa metal, kaya sa panghuli ay double check din, double check lang kung safe naman. Kaya kahit isaksak natin, pwedeng mahawakan, kasi pag may resistance dito sa metal ay nakakakuryente ito, malamang sira na yung motor, papalitan na yung motor. Pero sa ngayon wala naman, wala siyang ma-reading na resistance, wala. Ibig sabihin safe siya, buo siya. Lipat na sa kabila. Wala akong makita ng reading, wala. Safe. Pwede na natin siyang isaksak. Try natin kung iikot. Yun, umiikot siya. Umiikot. Okay. Ngayon ang ginagawa po namin dito kapag may sira, may mahina na yung capacitor, kapag umiikot siya, parang bahagyang pipigilan mo to. Pag yung madali mo mapigilan at tumitigil na agad siya, kaunting pigil mo lang ay nahina na siya, ibig sabihin mahina na yung capacitor, kailangan ng palitan. Subukan natin ito. Mukhang malakas pa, hindi ko pa siya mapigilan, ibig sabihin buo na siya. Malamang madumi lang talaga.
Bali may lock ito dito sa apat na kanto. Kaya nag-lock na siya. So wala na yung tornilyo dito. Dati meron siyang kon dito lock para hindi umiikot ito, pero natanggal na siya wala na siya kaya dito okay, testing ulit natin kung talagang iikot. Yan. Ini number 1. Tahimik naman siya, wala siya talagang damage pa yung bushing. Kasi kapag may damage na talaga yung bushing, may maluwag na, maingay na ito. Smooth naman. Number 1. Ito yung number 2. Ito yung number 3. Medyo malakas. Maganda pa siya. Ayos na po. Try nga natin kung nagana yung kanyang gearbox. Okay pa naman yung gearbox niya. Nagana siya. Okay. Wala na siyang problema. Salamat po. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Kapag ka nag-iinit yung mahina na umikot, minsan baka madumi lang. Delikado po yun pagka napabayaanan kasi yun ang naglilabas ng sunog. Kasi pagka mahirap na umikot tapos maganit na yun, tapos nag-i-stuck na siya, lalo na sa gabi, hindi natin namamala, nakakatulog na yung pala maganit na yung electric fan, mag-overheat yung motor hanggang sa either kung pumutok yung thermal fuse, di safe. Kung hindi pumutok, malamang masunog ang motor. Yan po yung kadalasang nag-focus ng sunog, yung naiwang electric pan na bukas tapos nag-overheat. Yun, madali po kasi bumigay itong wire na ito. Tsaka yung kailangan pag nasira yung thermal fuse, paltan uli ng fuse. Hindi po pwedeng i-jumper kasi delikado, baka mag-overheat siya tapos magkaganon ay hindi walang puputok na fuse, mag-overheat yung pan, masusunog.
focus ng sunog yan. Kaya monitor nyo rin po yung electric fan nyo, lalo na pag mahina na yung capacitor, yung mahina na siyang umikot, malakas mag-init yung motor, yun po yung dahilan. Tapos pag nahina na yung capacitor, natakaw na siya sa kuryente dahil nahihirapan yung motor na baba yung resistance na lakas kuryente yung electric fan. Kapag may diferensya na, kailangan po lagi yung check yung electric fan, kailangan laging malinis. Ginagamit ko po, naubusan lang ako nung WD-40, ini-spray ko lang ng WD-40 kapag nahihirapan. Tapos chinecheck rin po yung motor kung malakas pa yung capacitor niya. Kapag mahina na, pinapalitan ko na kaagad. Tapos yun nga po, pag maingay na yung electric fan, kailangan po yun papalitan na po ng bushing at saka shafting kapag mayroon ng malalim na yung pinagdadaanan ng bushing. Delikado na rin po yun, bigla na lang natigil. Yun, kailangan po palitan yun, yung bushing at shafting magkasabay po yung pinapalitan para safe. Yun lang po, salamat po.